Anthony Edwards at D'Angelo Russell, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! May hinanakit pala itong si Anthony Edwards sa mga players ng Los Angeles Lakers. Lalo at ng trash talk daw ang mga ito sa huling laban nila bago yung laro nila kahapon. Panalo nga ang Lakers sa naging laban na yon sa score na 120-109. Kaya hindi nagustuhan ni Anthony Edwards ang pagyayabang para sa kanya ng mga Lakers players. Matapos kasi ang naging laban nila kahapon na kung saan ay nakabawi ang Minnesota Timberwolves sa Los Angeles Lakers. Lalo at tinambakan talaga nila ang LA sa score na 127-117. Na habang nga naglalakad sa hallway itong si Anthony Edwards, ay tinukoy naman nito ang mga pag-uusap-usap ng Lakers sa kanila sa huling paghaharap nila. Lalo at wala nga daw sa kanilang kupunan si Rudy Gobert, kaya naman ay kasama na daw nila ito sa ngayon. Ipinarinig nga daw ito ni Anthony Edwards sa lahat. Yan mga idol ang mga sinabi di umano ni Anthony Edwards, na kumbaga ay nakabawi siya sa mga sinasabi ng Lakers sa kanila. Alam naman natin na bukod dito kay Rudy Gobert ay wala rin si Karl Anthony Towns sa huling paghaharap ng Lakers at Minnesota Timberwolves. Nakahapon nga ay kasama na nila si Rudy Gobert pero wala naman sa Lakers itong sila LeBron James, lalo at may sintomas ito ng trangkaso. Habang si Anthony Davis naman ay tinamaan ng kaliwang mata ni Kyle Anderson bago matapos ang first quarter, na naging dahilan para hindi na ito ibalik pa sa laro. Kaya kagaya ito sa nangyari sa Minnesota Timberwolves nang tinalo ito ng Lakers na wala nga ang dalawa nilang star players. Na mas maganda sana kung kompleto ang lineup ng dalawang kupunan. Para makita natin kung sino talaga ang mas malakas sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers. Malay natin mga idol, magkaharap ang dalawang kupunan sa playoffs kung sakaling makakapasok ang Lakers sa postseason. Samantalang D'Angelo Russell mukhang nasa kanyang pinakamagandang season sa kanyang NBA career. Paano ba naman ay mas mataas pa ang kanyang points per game kesa kay James Harden, na meron nga itong 18.2 points per game. Habang si James Harden ay meron lang 16.7 points per game. Mas mataas din si D'Angelo Russell pagdating sa assist per game kesa kay De'Aaron Fox, na meron nga si D'Angelo Russell na 6.3 assist per game. Habang si De'Aaron Fox ay merong lang 5.6 assist per game. Mas mataas din ang 3-point percentage ni D'Angelo Russell kesa kay Kevin Durant, na meron nga si D'Angelo Russell na 41.9% beyond the arc. Habang 41.8% naman ang kay Kevin Durant sa 3-point area. At ang malupit pa nito ay mas madami ang 3-point made ngayong season ni D'Angelo Russell kesa kay Damian Lillard. Lalo at meron ng 219 na 3-point made itong si D'Angelo Russell. Habang 215 3-point made naman ang kay Damian Lillard. Kaya mapapabilib ka talaga sa ipinapakitang performance ni D'Angelo Russell para sa Lakers ngayong season. Nakamuntikan na nga itong e-trade ng Lakers sa nakaraang trade deadline. Buti na lang ay hindi na gumawa ng trade ang Lakers at hinayaan na lang nila na gamitin ang kanilang roster. Sa ngayon ay nag-a-average si D'Angelo Russell ng 8.3 rebounds at 6 assists per game. At may 41% naman ito beyond the arc. Pangatlo nga si D'Angelo Russell sa likod nila Anthony Davis at LeBron James sa nagdadala sa opensa ng kanilang kupunan. Kaya malaking bagay talaga si D'Lo sa opensa ng Lakers, lalo na kung magagawa nilang makapasok ng playoffs. Hindi nga lang sigurado kung mananatili ba ito sa Los Angeles Lakers next season. Lalo at ang Lakers ay balak na kunin ang maaalinman kana Donovan Mitchell, Trae Young at Kyrie Irving sa isang trade. Kaya possible na itong si D'Lo ay umalis na ng Lakers, lalo at may player option ang huli nitong kontrata at ito nga para sa susunod na season. Pero kayo mga idol, gusto nyo ba na manatili si D'Angelo Russell sa Lakers? Mag-comment lang.